Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa bigat ng isang desisyon? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na susubok sa ating pananaw tungkol sa yaman at dangal. Sabi nila, ang swerte ay kusang dumarating. Pero paano kung ang swerteng iyon ay may dalang sumpa? Paano kung ang kayamanang hinukay mo mula sa lupa ay may nakabaon ding madilim na sikreto ng nakaraan? Ang kwentong ito ay pinamagatang Ang Tunay na Yaman. Ang sikat ng araw ay parang latigong humahaplos sa kanyang likod, ngunit hindi ito ininda ni Luntian. Mas matindi ang hapdi sa kanyang puso. Sa tuwing titingnan niya ang lupang tila namamatay na sa uhaw, bawat pagbaba ng kanyang piko sa tigang na lupa ay may kasamang panalangin. Tubig, kahit kaunting patak lang. Iyon lang ang kanyang hiling. Nangangatog na ang kanyang mga braso at binti. Ang lalamunan niya ay tuyong-tuyo. Ilang araw na siyang naghuhukay sa likod bahay nila, umaasang makahanap ng bagong bukal para sa kanilang maliit na taniman na siyang tanging bumubuhay sa kanila. Ngunit tanging alikabok at mga batong walang buhay ang isinasalubong sa kanya ng lupa. Mula sa bintana ng kanilang maliit na dampa, nakita niyang sumisilip ang kanyang asawang si Dalisay. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Maya-maya pa'y lumabas ito. May dalang isang basong tubig at kapirasong tinapay. "Lunti, mahal, magpahinga ka muna," malambing na sabi ni Dalisay habang pinupunasan ng dala nitong bimpo ang pawis sa noo ng asawa. "Kanina ka pa riyan. Baka kung ano ang mangyari sa iyo." Ininom ni Luntian ang tubig sa isang lagukan. Ang lamig niyon ay tila saglit na nagpamanhid sa kanyang pagod. Hinawakan niya ang kamay ng asawa. "Kailangan kong magpatuloy, Dalisay. Kung hindi natin ito madidiligan, wala tayong aanihin sa susunod na buwan. Wala tayong ipambibili ng gamot ni inay." Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Dalisay, ngunit tumango na lamang ito. Alam niyang walang makakapigil sa asawa kapag kapakanan na ng pamilya ang nakasalalay. Bago siya bumalik sa loob ng bahay, napansin niya ang isa pang pares ng matang nakamasid mula sa katabing bahay, si Aling Sinag. Nakadungaw ito sa bintana. Ang mga matay tila may tinatantya. Bago mabilis na isinara ang kurtina, nang mapansing nakita siya ni Dalisay. Nagpatuloy si Luntian sa paghuhukay. Itinaas niya ang piko, handa nang ibagsak muli ng buong lakas ng klang. Isang tunog na hindi tunog ng bato ang kanyang narinig. Isang tunog ng metal na tumama sa metal. Napahinto si Luntian. Kumabog ang kanyang dibdib. Dahan-dahan, lumuhod siya at kinapa ang lupa. May matigas na bagay sa ilalim. Ginamit niya ang kanyang mga kamay para hukayin ang nakapalibot na lupa. Unti-unting lumitaw ang isang itim na bagay. Isang parihabang kahoy na may mga pako at balot na bakal sa mga gilid. Isang baul. Isang lumang-lumang baul para siyang napako sa kinatatayuan. Sa mga kwento ng kanyang lolo, may mga nakabaon daw na kayamanan ang mga Kastila sa kanilang baryo noong unang panahon. Ngunit para sa kanya, iyon ay mga kwento lamang, imposibleng mangyari sa totoong buhay. Nang magsimulang dumilim, tinawag niya si Dalisay. Nang makita ng asawa ang baul, nanlaki ang mga mata nito. "Ano yan, Lunti?" Nanginginig na tanong nito. "Hindi ko alam," sagot ni Luntian, ngunit ang isip niya'y lumilipad na. "Tulungan mo ako. Kailangan nating maipasok ito sa loob bago pa may makakita." Sa ilalim ng takip silim, hirap na hirap nilang binuhat ang mabigat na baul papasok sa kanilang munting dampa. Isinara nila ang pinto at bintana. Tila ba may itinatagong krimen. Ang tanging liwanag nila ay ang isang gasera na nagbibigay anino sa kanilang mga nanginginig na mukha. Nakatitig sila sa baul. Ang kandado nito ay kinakalawang na. Tila 100 taon nang hindi nabubuksan. "Bubuksan ba natin?"
Tanong ni Dalisay. Ang boses ay halos pabulong. Hindi sumagot si Luntian. Kumuha siya ng isang maliit na bareta. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang tainga. Ipinasok niya ang dulo ng bareta sa siwang ng kandado at ginamit ang buong bigat ng kanyang katawan. May umalulong na tunog ng metal na sumusuko. Isa pa, hanggang sa isang malutong na KLAK. Ang narinig nila, nabasag ang kandado. Nagkatinginan sila ni Dalisay. Ang kanilang mga mata ay nagtatanong, ito na ba? Ito na ba ang sagot sa lahat ng kanilang mga panalangin? O ang simula ng isang bagong pasanin? Nanginginig ang kamay ni Luntian nang iangat niya ang takip ng baul. Mabigat ito at may mahinang langit-ngit ng lumang kahoy. Dahan, dahan. Nang tuluyan ng bumukas ang takip, sabay silang napasinghap ni Dalisay. Ang mahinang ilaw mula sa gasera ay tumama sa laman ng baul at sumabog sa isang nakakasilaw na liwanag. Sa loob, nakasalansan ang hindi mabilang na mga gintong barya. Mga kwintas, pulseras, at mga hiyas na kumikinang na tila mga bituin na nahulog mula sa langit. Hindi sila makapagsalita, hindi sila makagalaw. Tanging ang kanilang mga hiningang tila nahinto sa hangin ang maririnig, ang kahirapan, ang pagod, ang mga pangarap na matagal nang natuyo lahat ay tila naglaho, napalitan ng isang katotohanang mas makinang pa sa gintong nasa kanilang harapan. Ang katahimikan sa loob ng kanilang munting dampa ay nabasag lamang ng mahihinang kalansing ng mga gintong barya. Isa-isang pinulot ni Luntian ang mga ito mula sa baul, inilalatag sa kanilang sahig na kawayan. Ang kinang ng mga ito ay sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng gasera, tila may sariling buhay. Si Dalisay ay nakaluhod sa tabi niya. Ang mga mata ay hindi maialis sa kayamanan. Hinawakan nito ang isang gintong kwintas na may batong kulay dugo. Totoo ba ito, Lunti? Hindi ba tayo nananaginip? Hinawakan ni Luntian ang kamay ng asawa at marahang pinisil. Kung panaginip man ito, Dalisay, ayaw ko nang magising. Magdamag silang hindi natulog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ligayang hindi mapantayan. Nagplano sila. Ang unang-una sa listahan ay ang pagbabayad ng kanilang mga utang sa tindahan ni Aling Cora. Pangalawa, ang pagbili ng lahat ng gamot na kailangan ng nanay ni Luntian. At pangatlo, ang pagtayo ng isang maliit na pwesto sa palengke para makapagtinda sila ng mga gulay ng maayos at hindi na kailangang magbilad sa init ng araw. Pero kailangan nating mag-ingat, paalala ni Luntian. Hindi pwedeng malaman ng kahit sino kung saan ito nanggaling. Sasabihin nating nanalo tayo sa isang maliit na raffle o kaya'y may malayong kamag-anak na nagpadala. Sumang-ayon si Dalisay. Ang takot na mawala ang lahat ng ito sa isang iglap ay kasinlaki ng kanilang kaligayahan. Kinabukasan, maaga silang nagtungo sa bayan. Ang unang pagbabago ay agad na napansin. Binayaran ni Luntian ang lahat ng kanilang utang kay Aling Cora, na halos maluwa ang mga mata sa pagtataka. Pagkatapos, bumili sila ng mga bagong damit, sapatos, at isang sako ng bigas na dati ay pangarap lang nilang mabili. Ang ngiti sa mukha ni Dalisay habang namimili ng masasarap na pagkain ay higit pa sa halaga ng lahat ng ginto sa baul para kay Luntian. Pagdating nila sa palengke, kinausap nila ang tagapamahala para umupa ng isang maliit na pwesto sa loob lamang ng ilang araw. Naitayo ang kanilang munting tindahan. Pininturahan nila ito ng kulay berde at isinabit ang isang karatulang gawa sa kahoy. Biyaya ng lupa. Ang balita ng kanilang biglaang pag-angat sa buhay ay mabilis na kumalat sa baryo Amihan. May mga natuwa para sa kanila. Mga kapitbahay na matagal nang nakasaksi sa kanilang paghihirap. Ngunit mayroon ding mga nagsimulang magbulungan. At ang pinakamaingay sa lahat ay si Aling Sinag. Isang hapon, habang abala si Dalisay sa pag-aayos ng kanilang mga panindang gulay, lumapit si Aling Sinag.
Nakapameywang ito. Ang mga matay sinusuri ang bawat sulok ng kanilang bagong pwesto. Aba, Dalisay, mukhang gumanda ang buhay ninyo. Ah! Bungad nito. May halong pang-uuyam ang tono. Saan ba naman kayo nakakuha ng ganyang kalaking pera? Baka naman may tinatago kayong milagro dyan sa inyong bakuran. Ngumiti lang si Dalisay, kahit pa nararamdaman niya ang lason sa mga salita nito. Nakatanggap po kami ng kaunting tulong mula sa kamag-anak sa Maynila, Aling Sinag. Pasensya na po, biyaya lang. Hindi kumbinsido si Aling Sinag. Tumingin ito sa paligid, tinitiyak na may ibang nakikinig. Talaga ba? Kamag-anak? O baka naman, ibang klase ng hukay ang ginawa ng asawa mo? Itinaas nito ang kilay. Nag-iiwan ng isang makahulugang tanong sa hangin. Naramdaman ni Dalisay ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ngumiti na lamang siya ng pilit at nagpatuloy sa ginagawa. Ngunit ang mga salita ni Aling Sinag ay tumatak sa isip ng mga nakarinig. Ang unang lason ng pagdududa ay naikalat na. Nang gabing iyon, habang nililinis ni Luntian ang baul para itago ito sa isang mas ligtas na lugar sa ilalim ng kanilang papag, napansin niya ang isang bagay na hindi niya nakita noong una. Ang ilalim ng baul ay tila hindi pantay. Isang mahinang tunog ang kanyang narinig. Isang bahagi ng sahig ng baul ang bahagyang umangat. Isang lihim na kompartimento. Mabilis na binuksan ni Luntian ang natatagong sisidlan. Inaasahan niyang mas marami pang ginto o hiyas ang makikita. Ngunit iba ang kanyang natagpuan. Nakatago sa ilalim ay isang solong bagay. Hindi ito kumikinang. Hindi ito gawa sa ginto. Ito ay isang maliit na librong binalutan ng tuyo at maitim na katad. Ang mga pahina nito ay naninilaw na sa katandaan. At ang mga nakasulat dito ay nasa wikang hindi niya maintindihan. Mga letrang tila iginuhit, pamilyar ngunit banyaga. Kastila, hawak niya ang isang lumang tala-arawan. Walang halaga kung pagbabatayan ang pera. Ngunit habang tinititigan niya ito, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit ito itinago ng ganito kaingat? Anong mga sikreto ang nilalaman ng mga pahinang ito? Ang ginto ay nagbigay sa kanila ng bagong buhay. Ngunit ang librong ito, pakiramdam ni Luntian, ang siyang magdidikta ng kanilang kapalaran. May nagbago kay Luntian. Ilang gabi nang napapansin ni Dalisay ang pagbabagong iyon. Dati, pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho, mahihiga ito sa kanilang papag at agad nahihilik sa sobrang pagod. Ngayon, kahit pa mas magaan na ang kanilang buhay, mula sa siwang ng kanilang kortina, sinilip niya ang asawa. Nakaupo ito sa sahig, nakasandal sa pader, at hawak-hawak ang lumang librong natagpuan nito sa baul. Ang ilaw mula sa gasera ay naglalaro sa mukha ni Luntian. Lumilikha ng mga aninong nagpapatingkad sa guhit ng pag-aalala sa kanyang noo. Sinusundan ng kanyang mga daliri ang mga kurbadong letra na hindi niya maintindihan na para bang sa paghaplos lamang ay mauunawaan niya ang mga lihim nito. Hindi na ito ang Luntian na simple lang ang pangarap. Ang Luntian na kontento na sa sapat na pagkain sa kanilang mesa at sa yakap ng pamilya. Ang Luntian sa harapan niya ngayon ay isang lalaking binabagabag ng isang misteryong hindi niya kayang lutasin. Kinabukasan sa palengke, lalong tumindi ang kaba ni Dalisay. Ang dating masayang bulungan ng mga mamimili ay napalitan ng mga pabulong na tinginan sa tuwing may lalapit sa kanilang pwesto. Ang lason na ikinalat ni Aling Sinag ay unti-unti nang kumakain sa tiwala ng mga tao. Narinig mo ba? Sabi ni Sinag. Baka daw may ninakaw na kung ano yang siluntian kaya biglang yumaman. Narinig ni Dalisay na bulong ng isang ale sa katabing tindahan. O baka naman nakabenta ng droga. Mahirap na ang panahon ngayon. Sagot naman ng isa pa. Nagkunwari si Dalisay na walang narinig. Ngumiti siya sa isang mamimili at tinimbang ang gulay na binibili nito. Ngunit sa loob-loob niya,
Parang may kung anong pumipiga sa kanyang puso. Ang biyayang kanilang natanggap ay nagiging sumpa na. Nang dumaan si Aling Sinag sa tapat ng kanilang pwesto, sinadya nitong huwag tumingin sa kanila. Ngunit bago ito tuluyang lumampas, huminto ito at nagsalita ng malakas para marinig ng lahat. Kayong mga taga-baryo amihan, mag-ingat kayo. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Minsan, ito ay pain lang ng demonyo. Hindi na napigilan ni Dalisay ang sarili ng gabing iyon. Habang muling pinagmamasdan ni Luntian ang tala-arawan, nilapitan niya ito. "Lunti, itigil mo na yan," pakiusap niya. Ang boses ay malumanay ngunit may diin. "Ano bang mayroon sa librong yan at hindi mo na maalis ang iyong isip? Pinahihirapan mo lang ang sarili mo." Tumingala si Luntian, bakas sa kanyang mga mata ang puyat at pagkalito. "Hindi ko alam, Dalisay, pero pakiramdam ko, mahalaga ito. Pakiramdam ko, hindi para sa atin ang lahat ng ito." Ikinumpas niya ang kamay sa paligid ng kanilang bahay, na ngayon ay mayroon ng ilang bagong kagamitan. Anong ibig mong sabihin? Ang baul, ang librong ito. Paano kung may-ari ito? Paano kung may hinahanap tayong kasagutan na nandito mismo sa mga kamay natin? Hinawakan ni Dalisay ang balikat ng asawa. "Lunti, mahal, huwag mo nang isipin yan. Biyaya ito mula sa Diyos. Tanggapin na lang natin. Kalimutan mo na ang libro. Itapon mo na kung kinakailangan. Ang mahalaga ay magkasama tayo at maayos na ang ating buhay." Umiling si Luntian. "Hindi ko kaya, Dalisay. Paano kung may ginawa tayong mali?" Ang kanilang pagtatalo ay nauwi sa katahimikan. Isang katahimikang mas mabigat kaysa sa anumang sigawan. Alam ni Dalisay na habang hawak ni Luntian ang librong iyon, hindi sila kailanman matatahimik. Kinabukasan, isang desisyon ang binuo ni Luntian. Nagpaalam siyang may pupuntahan lang. Hindi niya sinabi kung saan, ngunit may kutob si Dalisay. Sinundan niya ito ng palihim. Naglakad si Luntian patungo sa dulo ng baryo, sa isang maliit na bahay kung saan nakatira si Maestro Jimenez, ang retiradong guro sa kanilang lugar. Siya ang nag-iisang tao sa baryo amihan na nakakaintindi ng wikang Kastila, isang alaala ng kanyang sariling nakaraan. Mula sa malayo, nakita ni Dalisay ang pag-uusap ng dalawa sa beranda. Ibinigay ni Luntian ang libro kay Maestro Jimenez. Kinuha ng matanda ang kanyang salamin at sinimulang basahin ang mga unang pahina. Noong una, nakangiti pa ang matandang guro, tila natutuwa sa lumang kasulatan. Ngunit habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Napalitan ito ng gulat, pagkatapos ay ng pagkunot ng noo, at sa huli, ng isang ekspresyong tila nakakita ng multo. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang isinasara ang libro. Itinapat niya ang kanyang nanginginig na daliri sa dibdib, tila nahihirapang huminga. Tumingin siya kay Luntian. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwalang pagkamangha. Dahan-dahan siyang nagsalita. At kahit hindi marinig ni Dalisay ang eksaktong mga salita, nabasa niya ang panginginig sa mga labi nito. "Anak," sabi ng matanda, ang boses ay garalgal at puno ng bigat. "Diyos ko, ito ay hindi isang tala-arawan. Ito ay isang pag-amin sa isang karumal-dumal na krimen." Parang kulog na dumagundong sa pandinig ni Luntian ang mga salita ni Maestro Jimenez. "Krimen? Anong krimen?" Ang akala niya'y isa lamang itong lumang kwento. Isang tala ng buhay ng kung sinong mayaman noong unang panahon. Hindi niya inasahan na ang hawak niyang libro ay isang basbas na may kasamang lason. "Ano po ang ibig ninyong sabihin, Maestro?" tanong ni Luntian. Nanginginig ang boses. Pinaupo siya ng matandang guro sa isang silyang yantok sa beranda. Huminga ito ng malalim bago magsimulang magsalita. Ang mga matay nakatingin sa malayo,
na para bang binabalikan ang isang nakaraang hindi niya nasaksihan, ngunit nababasa ng malinaw. Ang tala-arawang ito, simula ni Maestro Jimenez, ay isinulat ni Don Alejandro Sandoval, isang mayamang hasendero na nagmamay-ari ng malaking bahagi ng lupaing kinatatayuan ngayon ng ating baryo. Halos 150 taon na ang nakalilipas. Tumango. Si Luntian, ang pangalang Sandoval ay pamilyar. Iyon ang pangalan ng isang lumang kalye sa bayan. Si Don Alejandro ay may isang katiwala. Pagpapatuloy ng matanda, isang taong lubos niyang pinagkakatiwalaan. Ang pangalan niya ay Ignacio Reyes. Sa pagkarinig ng apelyidong Reyes, biglang kinabahan si Luntian. Iyon ang apelyido ni Aling Sinag. Nang sumiklab ang himagsikan laban sa mga Kastila. Ngunit ayon sa tala-arawang ito, ang lahat ay gawa-gawa lamang. Isang paninirang puri na ikinalat ng kanyang sariling katiwala, si Ignacio Reyes. Ang bawat salita ng maestro ay tila isang punyal na tumatarak sa dibdib ni Luntian. Ginamit ni Ignacio ang gulo ng panahon para pag-interesan ang yaman ng mga Sandoval. Ipinagkanulo niya si Don Alejandro sa mga guwardiya sibil. Si Don Alejandro ay dinakip, pinahirapan, at namatay sa loob ng kulungan nang hindi nabibigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, at 2 anak na maliliit pa ay pinalayas sa sarili nilang lupain. Napahawak si Luntian sa kanyang upuan. Ang hangin ay tila naging mabigat at mahirap hingahin. At ang lahat ng yaman ng mga Sandoval, pagtatapos ng maestro, ang boses ay naging isang pabulong na puno ng pait. Ang kanilang mga ginto, alahas at pera ay itinago ni Ignacio Reyes. Inilibing niya ito sa lupa, sa mismong bakuran ng bahay ng mga Sandoval na kanyang inangkin. Nangakong babalikan niya ito kapag humupa na ang gulo. Ngunit nagkaroon ng labanan sa ating lugar. Si Ignacio ay tinamaan ng ligaw na bala at namatay, dala-dala sa kanyang libingan ang sikreto ng kinaroroonan ng baul, katahimikan. Tanging ang huni ng mga kuliglig ang maririnig. Ang baul na nahanap mo, Luntian, sabi ng maestro. Tinitingnan siya ng diretso sa mata, ay hindi biyaya. Ito ay ang ninakaw na yaman ng mga Sandoval at ang lupang kinatatayuan ng bahay mo. Ang buong baryo Amihan ay pag-aari dapat nila. Si Ignacio Reyes, siya ang ninuno ng pamilya ni Nasinag. Parang gumuho ang mundo ni Luntian. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng katuturan. Ang pagkainggit ni Aling Sinag ay hindi lang simpleng inggit. Ito ay isang madilim na damdamin na nag-ugat pa sa kasaysayan. Isang takot na baka ang krimen ng kanilang ninuno ay mabunyag. Ang mga bulong-bulungan, ang mga paratang, ang lahat ay para ilayo ang atensyon mula sa katotohanan. Nagpaalam si Luntian kay Maestro Jimenez na parang isang kaluluwang nawawala. Habang naglalakad pabalik, ang bawat hakbang ay parang may bigat ng 100 taon. Ang mga bagong kagamitan sa kanilang bahay, ang masasarap na pagkaing nakahain sa kanilang mesa, ang ngiti sa mukha ni Dalisay. Lahat ay nabahira ng dugo at pagtataksil. Ang pera na ginagastos nila ay hindi kanila. Bawat sentimo ay sigaw ng isang pamilyang inagawan ng lahat. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Dalisay na naghihintay sa may pintuan. Bakas ang pag-aalala. Sa isang tingin pa lang, alam na nitong may nangyaring masama. Walang salitang namutawi kay Luntian. Niyakap niya lamang ang asawa ng mahigpit na para bang doon lamang siya makakahanap ng lakas. At pagkatapos, sa gitna ng kanilang munting sala, ikinuwento niya ang lahat, ang tungkol sa mga Sandoval, sa mga Reyes, at sa madugong kasaysayan sa likod ng gintong kanilang natuklasan. Nang matapos siya, si Dalisay ay napaiyak. Ngunit hindi ito iyak ng panghihinayang. Ito ay iyak ng awa at pag-unawa.
Kung ganoon, Lunti, sabi ni Dalisay, habang pinupunasan ang kanyang mga luha, alam na natin ang dapat gawin. Tumingin si Luntian sa asawa. Sa mga mata nito, nakita niya ang parehong katatagan na minahal niya rito. Kailangan nating gawin ang tama. Dugtong ni Dalisay. Ngunit paano? Paano nila isasauli ang isang bagay sa mga taong matagal nang naglaho? Tumayo si Luntian at tumingin sa labas ng bintana, sa direksyon ng bahay ni Aling Sinag. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa kanyang pagkalito. Hindi lang takot ang nararamdaman niya ngayon, kundi isang determinasyon na itama ang isang lumang pagkakamali. Nang gabing iyon, hindi na siya makatulog. Binabantayan niya ang baul na ngayon ay hindi na simbolo ng pag-asa, kundi isang ataul ng mga kasinungalingan. Sa kalaliman ng gabi, sa gitna ng katahimikan, isang mahinang kaluskos mula sa labas ang nakakuha ng kanyang atensyon. Dahan-dahan siyang sumilip sa siwang ng bintana. Sa ilalim ng maputlang sinag ng buwan, isang anino ang gumagapang sa kanilang bakuran. Isang aninong may dalang bareta, dahan-dahang papalapit sa kanilang bodega kung saan niya itinago ang baul. Ang anino ay huminto, lumingon sa paligid. At nang tumama ang liwanag ng buwan sa mukha nito, nakumpirma ni Luntian ang kanyang hinala, si Aling Sinag, at hindi siya naroon para mangapit bahay. Nagpanting ang tainga ni Luntian. Ang lahat ng galit at bigat na kanyang nararamdaman ay nag-init sa kanyang dugo. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay, gamit ang pinto sa kusina para hindi makalikha ng ingay. Dumampot siya ng isang matigas na kahoy, handa sa anumang mangyayari. Nakita niyang pilit na sinisira ni Aling Sinag ang kandado ng kanilang munting bodega. Desperada. Halatang hindi nito alam kung paano sisirain ang kandado, kaya't ang ginagawa lang nito ay lumilikha ng ingay. Sa halip na sumigaw, lumapit si Luntian ng tahimik sa likuran nito. "Gabi na po, Aling Sinag," sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may lamig na tila yelo. "Baka may maitutulong po ako sa inyo?" Napatalon sa gulat si Aling Sinag. Nabitawan nito ang hawak na bareta na lumagapak sa lupa. Humarap ito kay Luntian, ang mukha'y namumutla sa ilalim ng sinag ng buwan. Luntian, ginulat mo ako?" Nauutal na sabi nito. "Ano? Narinig ko kasing may kaluskos dito. Akala ko ay magnanakaw kaya sinilip ko lang." Isang palusot na kahit isang bata ay hindi maniniwala. Pinulot ni Luntian ang bareta. "Talaga po? Kayo rin pala ang nagbabantay para sa amin. Salamat po," sabi niya, puno ng sarkasmo. "Pero huwag po kayong mag-alala. Ligtas po ang lahat ng gamit namin sa loob." Nagkatinginan sila. Isang digmaan ng mga titig. Alam ni Luntian na alam ni Aling Sinag na alam niya at alam din ni Aling Sinag na wala siyang pruweba. "Sige," sabi ni Aling Sinag. Mabilis na tumalikod at halos patakbong bumalik sa kanyang bahay. "Mag-iingat ka, Luntian." Ang banta sa huling mga salita ay hindi nakaligtas sa pandinig ni Luntian. Kinabukasan, ang tensyon sa pagitan ng dalawang pamilya ay parang kuryenteng ramdam sa buong baryo. Sa palengke, hayagan ng sinisiraan ni Aling Sinag sina Luntian at Dalisay. Ipinagkakalat niyang may itinatagong masamang gawain ang mag-asawa kaya't ayaw magpapasok ng bisita sa kanilang bahay. Baka may laboratorio ng shabuyan dyan. Si Luntian ay nanatiling tahimik. Hindi niya alam kung paano lalabanan ang mga kasinungalingang iyon nang hindi isinisiwalat ang katotohanang mas malaki at mas komplikado pa. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang sasakyan ang pumasok sa Baryo Amihan. Hindi ito isang ordinaryong jeep o tricycle. Isang itim at makintab na kotse na tila hindi nababagay sa maalikabok na daan ng kanilang baryo. Huminto ito sa mismong gitna ng munting plaza kung saan nagtitipon ang mga tao. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas ang isang babae. Hindi siya taga roon. Kitang-kita sa kanyang ayos isang simpleng puting bestida, salaming pang-araw,
At isang kumpiyansang hindi mo makikita sa mga taga-baryo. Siya ay maganda. Ngunit ang kanyang kagandahan ay may kasamang talim ng determinasyon. Ang lahat ng atensyon ay nabaling sa kanya. Ang mga bulungan tungkol kay Luntian ay napalitan ng mga tanong tungkol sa kung sino ang estranghera. Tinanggal ng babae ang kanyang salamin at lumapit sa isang grupo ng mga matatanda na nagkakape. "Magandang umaga po," sabi niya. Ang boses ay magalang ngunit may awtoridad. "Ako po si Hiraya Sandoval. Maaari po bang magtanong? Mayroon po ba kayong kilala o narinig na pamilyang Sandoval na dating nanirahan sa lugar na ito?" Sa pagbanggit ng pangalang Sandoval, parang huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Luntian. Maging si Aling Sinag, na nasa di kalayuan, ay natigilan. Ang mukha nito ay biglang nawalan ng kulay, tila nakakita ng multo mula sa nakaraan. Nagkatinginan ang mga matatanda. May isa na nagsalita. "Sandoval? Naku, Hija, matagal na yan. Pangalan na lang yan ng kalye sa bayan. Wala nang Sandoval na nakatira rito sa pagkakaalam namin." Ngumiti si Hiraya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ganoon po ba? Kasi ayon po sa aking pananaliksik, ang buong lupain ng Baryo Amihan ay dating pag-aari ng aking mga ninuno. Narito po ako para alamin ang kasaysayan ng aming pamilya." Habang nagsasalita si Hiraya, ang kanyang mga mata ay naglakbay sa paligid. At doon, sa gitna ng karamihan, nagtama ang kanilang mga paningin, ang mga mata ni Hiraya, ang mga mata ni Luntian, at ang mga mata ni Aling Sinag. Isang tahimik na trianggulo ng takot, pag-asa, at kasalanan. Si Luntian ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Ito na, ang multo ng nakaraan ay hindi na lamang mga salitang nakasulat sa isang lumang libro. Nagkatawang tao na ito at nakatayo sa kanyang harapan. Matapos kausapin ang mga matatanda, nagsimulang maglakad si Hiraya. Ang bawat hakbang niya ay tila may tiyak na patutunguhan. Nilampasan niya ang ibang mga bahay. Nilampasan niya ang pwesto ni Aling Sinag at huminto siya sa mismong harapan ni Luntian. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Hindi bilang isang estranghera, kundi bilang isang taong may hinahanap. "Magandang umaga po," ulit ni Hiraya. Ang boses ay mas personal na ngayon. "Mawalang galang na po. Narinig ko po sa mga nakatatanda na kayo raw po ang nakatira sa pinakamatandang lote sa baryong ito, ang lupain kung saan dating nakatayo ang bahay ng aking mga ninuno. Tama po ba?" Hindi makasagot si Luntian. Ang kanyang dila ay tila namanhid. Ang tanong ay simple lang, ngunit ang bigat nito ay parang bigat ng gintong nakatago sa ilalim ng kanyang higaan. Ang mga salita ni Hiraya ay tila mga batong ibinagsak sa isang tahimik na lawa, lumilikha ng mga alon na tanging sina Luntian at Aling Sinag lamang ang nakakaramdam. Lahat ng mata sa plaza ay nakatuon sa kanila, naghihintay ng sagot. Naramdaman ni Luntian ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ano ang isasagot niya? Kung aaminin niya, para na rin niyang inamin na may alam siya. Kung magkakaila siya, magsisimula siya ng isang kasinungalingang hindi niya alam kung saan magtatapos. Bago pa man siya makasagot, isang pamilyar na boses ang sumabat. "Hija! Huwag mong guluhin ang mga taga rito!" Si Aling Sinag, na mabilis na lumapit sa kanila, ang mukha'y nagpapakita ng artipisyal na pag-aalala. "Ano bang kailangan mo sa lupaing ito? Para sabihin ko sa'yo, matagal nang nabili ng pamilya ni Luntian ang lupang yan. May mga papeles sila. Isa kang manloloko. Baka gusto mo lang manggulo at mangagaw ng hindi sayo." Hinarap ni Hiraya si Aling Sinag. Ang kalmadong ekspresyon sa mukha niya ay hindi nagbago. "Ginang, hindi po ako narito para mangagaw. At lalong hindi po ako manloloko. Ang pangalan ko po ay Hiraya Sandoval. At kayo po, ano pong pangalan ninyo?" "Ako si Sinagres."
buong pagmamalaking sagot nito. Sa pagkarinig ng apelyidong Reyes, isang bahagyang pagbabago ang nakita sa mga mata ni Hiraya. Isang kislap ng pagkilala at marahil ng hinanakit. Ngumiti siya ng tipid. Reyes, isang napakapamilyar na apelyido. Binaling niya muli ang tingin kay Luntian na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapagsalita. Ginoo, hindi po ako narito para sa lupa. Narito po ako para sa katotohanan. Dahil sa ginawang eksena ni Aling Sinag, nagkaroon ng pagkakataon si Luntian na iwasan ang tanong. Pasensya na po, ma'am. Sabi niya, yumuko ng bahagya. Marami pa po akong gagawin. At mabilis siyang tumalikod. Naglakad palayo. Pakiramdam niya'y lahat ng mata ay nakatusok sa kanyang likuran. Maghapon siyang hindi mapakali. Inayos niya ang kanilang bodega. Nagkumpuni ng bakod. Kahit anong gawain para lang maibaling ang kanyang isip. Si Dalisay naman ay tahimik lang na nagmamasid. Alam na kailangan ng asawa ng espasyo para mag-isip. Kailangan mong harapin siya, Lunti, sabi ni Dalisay nang magtakip silim. Hindi ka pwedeng magtago habang buhay. Ang katotohanan ay parang araw, Lunti. Kahit anong pilit mong takpan ng iyong mga kamay, sisilip at sisilip pa rin ang liwanag nito. Alam ni Luntian na tama ang kanyang asawa. Ang pag-iwas niya ay pagpapaliban lamang sa hindi maiiwasan. Nang gabing iyon, habang sila'y naghahapunan, may kumatok sa kanilang pinto. Isang katok na magalang ngunit tiyak. Nagkatinginan sila ni Dalisay. Pareho nilang alam kung sino iyon. Binuksan ni Luntian ang pinto. Si Hiraya Sandoval. Pasensya na po sa abala, sabi nito. Maari po ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang, walang nagawa si Luntian kundi ang papasukin siya. Pinaupo niya ito sa kanilang simpleng silyang kahoy. Si Dalisay ay naghanda ng isang basong tubig. Ang hangin sa loob ng kanilang maliit na bahay ay mabigat sa mga hindi masabi. Alam ko pong naguguluhan kayo, panimula ni Hiraya. Tinitingnan si Luntian ng diretso sa mga mata. At alam ko rin pong natatakot kayo. Yumuko si Luntian. Ang bigat ng kanyang konsensya ay abot-abot. Hayaan ninyo po akong magpaliwanag. Pagpapatuloy ni Hiraya. Ilang henerasyon ng daladala ng pamilya namin ang isang kahihiyan. Ang aking lolo sa tuhod, si Don Alejandro Sandoval, ay namatay na isang traidor sa mata ng kasaysayan. Pinaratangan siyang espiya ng mga Kastila. Isang taksil sa bayan. Dahil doon, lahat ng yaman at ari-arian namin ay kinumpiska ng gobyerno. Ang pangalan naming Sandoval ay naging kasing kahulugan ng pagtataksil. Nakinig lang si Luntian. Ang bawat salita ni Hiraya ay tumutugma sa nabasa ni Maestro Jimenez. Pero hindi po iyon ang totoo. Sabi ni Hiraya, may namumuong luha sa kanyang mga mata. Ipinagkanulo siya. Isang kasinungalingan ang sumira sa aming dangal. At sa loob ng 150 taon, hinanap ng pamilya ko ang patunay na maglilinis sa kanyang pangalan. Isang patunay na alam naming itinago niya bago siya mamatay. Isang patunay? Naglakas loob na tanong ni Luntian. Opo, ang kanyang personal na tala-arawan. Sagot ni Hiraya. Ayon sa mga kwento na naipasa sa aming pamilya, isinulat niya roon ang lahat ng katotohanan, kung sino ang tunay na traidor at kung paano siya sinet up. Ang tala-arawang iyon ang tanging magpapatunay na siya ay isang biktima, hindi isang kriminal. Tumingin siya sa paligid ng bahay, pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Luntian. Ang kanyang boses ay naging isang pakiusap. Ginoo, hindi po ako naghahabol ng ginto o lupa. Maaaring may halaga ang mga iyon, pero hindi nito kayang ibalik ang nawalang karangalan ng aking pamilya. Ang hinahanap ko po ay ang tala-arawan. Tinitigan niya si Luntian. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang kaluluwa nito.
Ang ginto ay kayang bumili ng kahit ano, pero hindi nito kayang bilhin ang dangal. Ginoo, ang hawak niyo po ba ang bagay na kayang magbalik ng dangal sa aming pamilya? Ang tanong ni Hiraya ay tila isang matalim na sibat na tumusok ng diretsyo sa konsensya ni Luntian. Hindi na siya makakatakas. Hindi na siya makakapagkunwari sa harap ng babaeng ito na ang tanging dala ay ang bigat ng kasaysayan at ang pagnanais na mahanap ang katotohanan. Naramdaman ni Luntian ang lahat ng kahihiyan. Tumingin siya kay Dalisay. Nakita niya sa mga mata ng kanyang asawa ang isang tahimik na mensahe. Gawin mo ang tama. Huminga siya ng malalim. Ma'am Hiraya, sabi niya, ang boses ay garalgal sa simula. Mayroon po akong dapat ipakita sa inyo. Tumayo siya at pumasok sa kanilang silid. Mula sa ilalim ng kanilang papag, kinuha niya ang baul. Dinala niya ito sa sala at inilapag sa sahig. Sa harap ni Hiraya at Dalisay, binuksan niya ang lihim na kompartimento. Dahan-dahan niyang inilabas ang lumang tala-arawan. Sa pagkakita pa lang dito, napahawak si Hiraya sa kanyang bibig. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin niya ang libro. Hinahaplos ito na parang isang sagradong bagay na matagal nang nawala. Ito na nga, bulong niya. Pagkatapos ng napakatagal na panahon, ibinigay ito ni Luntian sa kanya. Sa sandaling iyon, isang malaking tinik ang tila nabunot mula sa kanyang dibdib. Ang bigat na ilang araw na niyang dinadala ay biglang gumaan. Alam niyang ginawa niya ang tama. Salamat, sabi ni Hiraya. Tumitingin sa kanya nang may di masukat na pasasalamat. Hindi ninyo alam kung gaano kalaki ang bagay na ito para sa amin. Kailangan nating mag-ingat, sabat ni Dalisay. Ang kapitbahay naming si Aling Sinag, siya po ay mula sa pamilya ng mga Reyes at alam po naming gagawin niya ang lahat para hindi mabunyag ang katotohanang nasa loob ng librong yan. Sumang-ayon si Hiraya. Alam ko, kaya kailangan kong umalis dito sa lalong madaling panahon. Kailangan kong madala ito sa mga historiador at sa korte para maisaayos ang lahat. Nagkasundo sila. Para maging ligtas, magkikita sila kinabukasan ng madaling araw sa lumang kapilya sa dulo ng baryo. Doon, formal na ibibigay ni Luntian ang tala-arawan kay Hiraya bago ito tuluyang umalis. Ngunit wala silang kamalay-malay. Sa labas, sa likod ng isang puno ng mangga, isang anino ang nakarinig sa bahagi ng kanilang usapan. Isang anino na ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at desperasyon. Si Aling Sinag, na nagtangkang manilip para alamin kung ano ang pinag-uusapan ng estranghera at ni Luntian, ay nakarinig ng sapat para malaman na ang kanyang pinakamatinding kinatatakutan ay magkakatotoo na. Ang krimen ng kanyang ninuno, ang kahihiyang itinatago ng kanilang pamilya, ang lahat ay malapit ng sumabog. Kinabukasan, bago pa man tumilaok ang mga manok, gising na si Luntian. Kinuha niya ang tala-arawan at marahang hinalikan sa noo ang natutulog na si Dalisay. Gagawin ko na ang tama, mahal, bulong niya. Palihim siyang nagtungo sa lumang kapilya. Naroon na si Hiraya, naghihintay sa loob. Ang liwanag mula sa mga kandila ay nagbibigay ng isang solemna pakiramdam sa kanilang pagkikita. Salamat muli, Luntian, sabi ni Hiraya nang iabot niya ang libro. Balang araw, makikilala ng buong baryo amihan ang kabayanihan mo. Ngumiti lang si Luntian. Iyon lang ang kailangan niya, ang kapayapaan ng kalooban. Mula sa isang siwang sa dingding ng kapilya, nasaksihan ni Aling Sinag ang lahat. Nakita niya ang pag-abot ng libro, ang pag-uusap, ang pag-alis ni Hiraya, patungo sa sasakyan nitong naghihintay sa malayo. Para sa kanya, iyon na ang katapusan. Ang tulay patungo sa kanyang ligtas na mundo ay sinira na. Ang apoy ng galit sa kanyang puso ay umabot na sa sukdulan. Kung masisira din lang ang kanyang buhay,
idadamay niya ang lahat. Idadamay niya ang pinagmulan ng lahat ng kanyang problema. Nang gabing iyon, mahimbing ang tulog ni Luntian at Dalisay sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Wala nang bigat sa kanilang dibdib. Wala nang lihim na itinatago. Payapa sila. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Isang sigaw mula sa labas ang gumising sa kanila. "Sunog! Sunog!" Nagmamadaling bumangon si Luntian at Dalisay. Pagbukas nila ng pinto, isang nakakakilabot na tanawin ang kanilang nasaksihan. Ang palengke, ang pwesto nila, ang kanilang munting tindahan, ang biyaya ng lupa, ay nilalamon ng naglalagablab na apoy. Ang karatulang pinaghirapan nilang gawin ay unti-unting nagiging abo. Ang lahat ng kanilang paninda, ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ang simbolo ng kanilang bagong simula ay tinutupok sa harapan nila. Napatakbo si Luntian, naisa na niyang sumugod sa apoy, ngunit pinigilan siya ng ibang mga taga-baryo. "Huwag na, Lunti! Delikado!" Nakatayo lang sila roon ni Dalisay, magkayakap, habang pinapanood ang kanilang mga pangarap na maging abo. Ang init ng apoy ay dumadampi sa kanilang mga balat, ngunit mas matindi ang init ng luha sa kanilang mga mata. At sa di kalayuan, sa likod ng kaguluhan, nakatayo si Aling Sinag sa ilalim ng isang puno. Hindi siya tumutulong sa pag-apula ng apoy. Hindi siya sumisigaw. Nakatayo lang siya roon, sa gitna ng kadiliman. At sa kanyang mga labi, isang nakakatakot na ngiti ang mababanaag, isang ngiti ng tagumpay, ng paghihiganti, at ng purong kasamaan. Nang mag-umaga, tanging usok na lamang at mga nagbabagang kahoy ang natira. Ang dating masiglang pwesto ng biyaya ng lupa ay isa na lamang itim na pilat sa puso ng palengke. Nakatayo sina Luntian at Dalisay sa harap ng mga abo. Walang salitang namumutawi sa kanilang mga labi. Ang lahat ay nawala, ang puhunang mula sa baul, ang kanilang pagod at puyat, lahat ay naging abo. Ngunit sa gitna ng kanilang pananahimik, isang kakaibang damdamin ang nagsimulang umusbong sa puso ni Luntian. Hindi ito galit, hindi rin panghihinayang, kundi kapayapaan. Naramdaman niya ang kamay ni Dalisay na humigpit ang hawak sa kanya. Tumingin siya sa asawa. Nakita niya ang sariling damdamin sa mga mata nito. Oo, nasunog ang kanilang pangarap, pero ang konsensya nila ay malinis. Ang bigat na dulot ng ninakaw na yaman ay kasamang natupok ng apoy. "Ayos lang, mahal," bulong ni Dalisay. "Magsisimula tayo ulit. Ang mahalaga, magkasama tayo." Habang sila'y nakatayo roon, unti-unting nagsidatingan ang kanilang mga kapitbahay. Hindi para makipag-usyoso, kundi para mag-abot ng tulong. Si Aling Cora ay may dalang isang termos ng mainit na kape at tinapay. Ang mag-asawang mangingisda ay may dalang isda para sa kanilang pananghalian. Ang iba ay nag-aalok ng kanilang mga kamay para tumulong sa paglilinis. Ang mga dating nagdududa na naniwala sa mga kasinungalingan ni Aling Sinag ay lumapit ng may hiya sa kanilang mga mukha. "Pasensya na, Luntian, Dalisay. Nabulag kami sa mga salita ni Sinag," sabi ng isa. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Luntian. Ang tunay na yaman ay hindi ang ginto, kundi ang tiwala at pagmamalasakit ng mga taong nakapaligid sa kanila. Habang nagtutulungan ang lahat sa paglilinis, isang pamilyar na kotse ang muling pumasok sa baryo. Huminto ito at bumaba si Hiraya Sandoval. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang hepe ng pulisya mula sa bayan at 2 opisyal. Ang mukha ni Hiraya ay seryoso. Lumapit siya kina Luntian at Dalisay. "Nabalitaan ko ang nangyari," sabi niya. Ang boses ay puno ng simpatiya. "At alam ko kung sino ang may kagagawan." Tumingin siya sa paligid. Nasaan si Aling Sinag? Itinuro ng mga tao ang bahay ng matanda. Tila alam na ng lahat, kahit walang umaamin, kung sino ang may sala
Wag po, pigil ni Luntian. Wala po kaming patunay. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Iyon ang inaakala niya. Tumingin siya kay Luntian. Luntian, nang gabing iyon sa kapilya, mayroon akong dapat sabihin sa'yo. Ang librong ibinigay mo sa akin, hindi iyon ang totoong tala-arawan. Nanlaki ang mga mata ni Luntian sa pagtataka. Nahulaan ko na gagawa ng desperadong hakbang si Aling Sinag. Ang ibinigay mo sa akin ay isang perpektong kopya. Ginawa namin iyon para lituhin siya sakaling may mangyari. Mula sa kanyang bag, inilabas ni Hiraya ang isa pang libro, ang tunay na tala-arawan, ligtas at hindi nasaling. Nang umalis ako, hindi ako dumiretso sa Maynila. Sabi niya, nagtago lang ako sa bayan at nagmatiyag. At nang makita namin ang sunog, alam na naming may sapat na kaming dahilan para kumilos. Ang pag-asa ay bumalik sa puso ni Luntian. Hindi nawala ang lahat. Ang katotohanan ay ligtas. Sa pangunguna ng hepe ng pulisya, naglakad sila sina Luntian, Dalisay, Hiraya, at ang mga pinuno ng baryo patungo sa bahay ni Aling Sinag. Ang mga taga-baryo ay sumunod sa likuran, isang tahimik na dagat ng mga taong uhaw sa katarungan. Naabutan nila si Aling Sinag na nagwawalis sa kanyang bakuran, nagkukunwaring walang alam sa nangyari. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi maitatago. Sinag Reyes, tawag ng hepe. Ang boses ay may awtoridad. Inaanyayahan ka naming sumama sa presinto para sa ilang katanungan tungkol sa naganap na sunog kagabi. Tinaasan sila ng kilay ni Aling Sinag. Et bakit ako? Wala akong kinalaman diyan. Hindi na nagsalita si Luntian. Lumapit siya. Sa harap ng lahat, sa harap ni Aling Sinag, itinaas niya ang tunay na tala-arawan. Ang mukha ni Aling Sinag ay nag-iba. Aling Sinag, sabi ni Luntian, ang boses ay hindi galit, kundi puno ng bigat at awa. Tapos na po ang lahat. Oras na para matapos ang kwentong ito. Ang pagtaas ni Luntian sa tunay na tala-arawan ay parang isang hatol na ibinaba bago pa man magsimula ang paglilitis. Ang lahat ng tapang at pagkukunwari ni Aling Sinag ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng alon. Napaurong siya. Ang mga matay nakatutok sa libro, na para bang iyon ay isang ahas na handang tumuklaw. Hindi yan totoo. Sigaw niya. Ang boses ay basag at nanginginig. Peke yan! Gawa-gawa niyo lang yan para sirain ako. Lumapit si Luntian. Hindi na natatakot. Binuklat niya ang tala-arawan sa isang pahinang may marka. Sa tulong ng mga aral ni Maestro Jimenez, nagawa niyang isaulo ang ilang mahahalagang linya. Makinig po kayo, sabi niya sa mga taong nakapaligid. At sa isang boses na malinaw at matatag, binasa niya ang salin ng isang pangungusap mula sa libro. Sa gabing ito, ipinagkanulo ako ng taong aking pinagkatiwalaan, si Ignacio Reyes. Ang aking pangalan ay dinungisan, ang aking pamilya ay pinalayas para lamang sa kanyang pansariling kasakiman. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga taga-baryo. Ang apelyidong Reyes ay umalingaw-ngaw sa hangin, isang ebidensyang hindi maitatanggi. Kasalanan yan ng ninuno ko, hindi akin! Desperadong sigaw ni Aling Sinag, naghahanap ng anumang madadahilan. Wala akong kinalaman dyan. Ang krimen ng nakaraan ay maaaring hindi mo kasalanan. Malumanay na sabi ni Hiraya na ngayon ay lumapit na rin. Pero ang panununog kagabi, Aling Sinag, iyon po ay sarili nyo ng desisyon. Iyon po ang krimen ninyo. Sa puntong iyon, tuluyan nang bumigay si Aling Sinag. Napaluhod siya sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa buhok. Ang kanyang mga iyak ay hindi na iyak ng galit, kundi iyak ng isang taong pagod nang magdala ng isang mabigat na pasanin. Oh, umamin siya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ako nga! Ako ang nagsunog!
Dahil ayoko na. Sawang-sawa na ako. Tumingin siya sa kanilang lahat. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at alikabok. Akala niyo ba madali? Akala niyo ba masarap mabuhay na alam mong ang lahat ng meron ka ang pangalan mo, ang kaunting lupang minana mo ay galing sa pagnanakaw at pagtataksil? Bata pa lang ako, ipinasa na sa akin ng lola ko ang sikretong yan. Huwag mong hahayaang may makaalam. Sinag, sabi niya, dahil kapag nalaman nila, mawawala ang lahat sa atin. Ang kanyang pag-amin ay hindi na lamang tungkol sa sunog. Ito ay 100 taon ng takot at hiya na sa wakas ay sumabog. Bawat araw, nabubuhay ako sa takot. Pagpapatuloy niya, ang boses ay paus na. Nang dumating kayo, luntian, at biglang yumaman. At nang magsimula kang maghukay sa bakuran mo, alam ko na. Alam kong malapit na. Kaya siniraan ko kayo. Ginawa ko ang lahat para isipin ng mga tao na kayo ang masama, para hindi nila malaman na ako, na ang pamilya ko, ang tunay na magnanakaw. Tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi. Patawad, patawad. Walang nagsalita. Maging ang hepe ng pulisya ay hinayaan lamang siyang ilabas ang lahat. Sa ilalim ng galit at kasamaan ni Aling Sinag, mayroon palang isang taong nasasaktan at nag-iisa, biktima rin ng kasalanan ng nakaraan, si Hiraya, na siyang may pinakamalaking karapatang magalit, ang siyang nagpakita ng habag. Lumapit siya at marahang hinawakan ang balikat ng matandang babae. Ang pag-amin sa katotohanan. Ginang Reyes, gaano man kasakit, sabi ni Hiraya, ay ang unang hakbang para sa tunay na paglaya. Dahan-dahang tumayo si Aling Sinag. Hindi na siya lumaban nang isinuot ng mga pulis ang posas sa kanyang mga kamay. Habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis, ang huli niyang tiningnan ay si Luntian. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang pagod na pagtanggap. Nang makaalis na ang sasakyan ng pulis, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa baryo. Ang katotohanan ay naisiwalat na. Ang sugat ay nabuksan na. Ngayon, ang paghihilom ay kailangan ng magsimula. Lumapit si Luntian kay Hiraya. Ang baul, ang mga natitirang ginto, nasa inyo na po. Kayo po ang tunay na nagmamay-ari niyan. Kinuha niya ang kamay ni Dalisay at magkahawak kamay silang tumayo sa harap ni Hiraya, handa nang bitiwan ang lahat ng yaman para sa kapayapaan ng kanilang kalooban. Ang lahat ng taga-baryo ay nakatingin kay Hiraya, naghihintay sa kanyang desisyon. Kukunin ba niya ang yaman at iiwan na ang baryo na puno ng mga alaala ng sakit at pagtataksil? Ngumiti si Hiraya. Isang ngiting ngayon lang nila nakita, isang ngiting totoo, payapa at puno ng pag-asa. Luntian, sabi niya, may mas maganda akong naiisip na gawin para sa gintong ito. Nakatitig ang lahat kay Hiraya. Ang kanilang mga hininga ay tila nakabitin sa hangin. Ano ang gagawin niya sa yaman na matagal nang nawala sa kanyang pamilya? Ang gintong ito, simula ni Hiraya, ang boses ay malinaw at matatag para marinig ng lahat. Ay simbolo ng isang malagim na nakaraan. Isang simbolo ng kasakiman at pagtataksil. Kung kukunin ko ito para sa aking sarili, mananatili itong isang simbolo ng nakaraan. Tumingin siya kay Luntian, pagkatapos ay kay Dalisay, at sa mga mukha ng mga taga-baryo amihan. Pero kung gagamitin natin ito para bumuo ng isang bagong kinabukasan, pagpapatuloy niya, maaari itong maging isang simbolo ng pag-asa, pagkakaisa, at pagbabago. Huminga siya ng malalim bago ihayag ang kanyang desisyon. Hindi ko po tatanggapin ang ginto para sa aking sarili. Sa halip, nais ko pong gamitin ang lahat ng ito bilang puhunan para magtayo ng isang kooperatiba para sa buong baryo amihan. Isang kooperatiba na tutulong sa lahat ng magsasaka, mangingisda, at maliliit na negosyante dito. Isang sandali ng katahimikan ang namayani.
na sinundan ng isang malakas na palakpakan at sigawan ng tuwa mula sa mga tao. Ang alok ni Hiraya ay hindi lamang isang solusyon, ito ay isang biyaya na hindi nila inaasahan at ang kooperatibang ito, dagdag ni Hiraya, nakangiti, ay tatawagin nating Sandoval Sarmiento Cooperative. Sandoval, para bigyang dangal ang aking mga ninuno na nagmahal sa lupaing ito, at Sarmiento, para bigyang dangal ang katapatan at kabutihan ng isang taong nagturo sa ating lahat kung ano ang tunay na kahulugan ng yaman. Napaluha si Luntian. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na kagalakan at pasasalamat. Niyakap siya ni Dalisay. Sa sandaling iyon, mas mayaman pa sila sa kahit sinong hari. Sa mga sumunod na buwan, ang Baryo Amihan ay sumailalim sa isang milagro. Sa tulong ng kaalaman ni Hiraya sa pagnenegosyo at sa pagtutulungan ng lahat, na itatag ang kooperatiba. Ang mga dating nag-aaway-away dahil sa inggit ay ngayoy nagtutulungan para sa ikauunlad ng lahat. Nakabili sila ng mga bagong gamit sa pagsasaka, nakapagtayo ng isang maliit na bagsakan para sa mga isda, at ang palengke ay muling nabuhay, mas masigla at mas maunlad kaysa dati. Si Luntian, sa pagpili ng mga tao, ang naging tagapamahala ng kooperatiba. Ang dating simpleng magsasaka na takot sa gulo ay isa na ngayong lider na iginagalang hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kanyang integridad. Si Aling Sinag naman, matapos mapagsilbihan ng isang mas maikling sentensya dahil sa kanyang pag-amin at sa rekomendasyon na rin ni Hiraya, ay bumalik sa baryo. Tahimik siya at mapag-isa, ngunit unti-unti, sinimulan niyang ipakita ang kanyang pagsisisi sa gawa. Tinutulungan niya ang paglilinis sa plaza, nag-aalok ng tulong sa mga nangangailangan nang walang hinihintay na kapalit. Tinanggap siya muli ng komunidad, hindi dahil nakalimutan na nila ang kanyang kasalanan, kundi dahil naniniwala silang lahat ay may karapatan sa isang bagong simula. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nakatayo sina Luntian at Dalisay sa mismong lugar kung saan niya unang hinukay ang baul. Ang dating tigang na lupa ay ngayoy isang luntiang taniman. Dinidiligan ng bagong patubig na proyekto ng kanilang kooperatiba. Pinanood nila ang mga batang masayang nagtatakbuhan sa plaza. Pinanood nila ang kanilang mga kapitbahay na nag-uuwian mula sa trabaho. May mga ngiti sa labi. Ang hangin ay payapa, at ang buong baryo ay may aura ng pag-asa. Hinawakan ni Luntian ang kamay ng kanyang asawa. Wala na ang mga gintong barya, wala na ang mga alahas. Simple lang ulit ang kanilang pamumuhay. Ngunit ang kapayapaan sa kanilang mga puso ay isang kayamanang hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Sa huli, Dalisay, bulong ni Luntian, habang nakatingin sa ginintuang kulay ng papalubog na araw. Nahanap din natin ang tunay na yaman. Ngumiti si Dalisay at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Hindi sila nakatingin sa lupa kung saan nakalibing ang ginto. Nakatingin sila sa isa't isa, sa kanilang pamilya at sa komunidad na kanilang tinulungang muling buuin. Iyon at iyon lamang ang tanging yaman na may halaga. Ang kwentong ating natunghayan, ang tunay na yaman, ay nagpapaalala sa atin na ang mga pinakamahahalagang bagay sa buhay ay hindi natatagpuan sa ilalim ng lupa, kundi sa loob ng ating mga puso. Ipinakita nito na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ginto o salapi, kundi sa lakas ng loob na harapin ang katotohanan, sa katapatan sa ating kapwa, at sa kakayahang magpatawad at magsimulang muli. Ang pinakamalaking biyaya ay ang isang malinis na konsensya at isang komunidad na nagmamahalan at nagtutulungan. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagsubaybay sa kwento ni Luntian at Dalisay. Sana po ay mayroon kayong napulot na aral at inspirasyon mula sa kanilang paglalakbay. Mahalaga po sa amin ang inyong mga opinyon.
Mangyari po lamang na mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Anong bahagi ng kwento ang pinakagumising sa inyong damdamin? At anong uri ng mga kwento pa ang nais ninyong mapakinggan sa hinaharap? Gusto nyo ba ng mas maraming drama, romansa, o misteryo? Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, paalam.